Mas tumitindi na ang laban sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte dahil ngayong ika-4 na araw ng kompetisyon, marami pang medalya ang nakataya na posibleng masungkit ng ating mga estudyanteng atleta. Kaya para bigyan tayo ng update sa mga kaganapan sa palaro, makasama natin si Daryl Oclares live mula sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Daryl. Yes, magandang umaga, teammate Meg at teammate Perdet. Patuloy nga ang pagsapalaran ng ating mga estudyanteng atleta dito sa 2025 palarong pambansa dito sa Ilocos Norte. At syempre nasaksihan natin ang tamis ng tagumpay ng mga atletang nanaig sa kanilang mga palakasan. Sa swimming, mataas ang tsansa ng National Capital Tanker na si Sofia Rose Gara na makuha ang Most Bemedaled Athlete Award ngayong palarong pambansa dahil kasalukuyan na siyang may 5 gold medals. Bukod dito, nakapagtala rin si Gara ng 2 bagong record sa palaro, kabilang na ang Girls 7 to 12 100 meter backstroke kung saan siya ay may oras na 1 minute at 7.61 seconds at kahapon lamang binasag niya rin ang record ni Micaela Jasmine Mojde sa Girls 7 to 12 200 meter individual medley na kanya namang tinapos sa loob ng 2 minutes at 31.41 seconds. Mamayang hapon ay sasalang pa ang 12-year-old Lasal Araneta Tanker sa 4x50 meter freestyle relay habang sa Biyernes naman lalangoy siya sa girls 7 to 12 50 meter freestyle. Samantala sa athletics naman, matapos ang kanyang record-breaking performance noong Lunes sa secondary boys 110 meter hurdles. Isa pang ginto ang na-record at naibulsan ni Miko Villaran ng Western Visayas para naman sa secondary boys 400 meter hurdles. At ito na ang kanyang ikatlong sunod na ginto para sa palaro pagdating sa 400 meter hurdles. Sobrang saya po kasi 2 record na po sa isang event. Oh, thank you Lord. Yung 2 hurdle po, yun po yung simula nung 2023 palaro. Diyan po yung yung main event ko po talaga. Ngayon naman teammates, kasama natin ang nagwagi dito sa high jump sa secondary girls katatapos lamang ng kanilang event. So pakilala natin ang ating nagwagi dito sa secondary girls. Pakilala po muna kayo. Ako po si Angel Agapito. From what region po? Region 2 po. Kayo po, coach? Jenna Kagurungan po, coach Region 2. Ito, Angel, kanina yung habang nagko-compete ka dyan, pinaka last women's standing dito sa high jump natin. Ano ang pakiramdam na nakuha mo yung gold medal ngayong araw dito sa high jump? And I think 1.60 meters ang record mo, your personal best, sabi ni coach kanina. Kinakabahan po. Mas kinakabahan ka ba ngayon kaysa dun sa naging high jump mo kanina? Pero kumusta naman yung naging event mo nung kanina? Okay lang po. Kumbaga, ano naman yung naging preparations mo, Angel, dun sa competition mo bago ka sumabak dito sa palarong pambansa? Ano bang mga struggles mo na parang palarong pambansa? Yung papa ko kasi namatay po kaya nahihirapan po ako nung naglalaban kami. So, buti po nakayanan ko. Namatay po kasi yung father niya. Recently lang po, nung May 20, nung first day po namin dito. Coach, knowing po yung Inspiration niya para dun sa laro niya po. And at the same time, yung challenge po kanina, yung muntik po kaming hindi humabol sa finals po ng high jump. Pero nagawan po naman ng paraan. Coach, knowing po na, of course, pinagdadaanan po si Angel bilang atleta outside sa sports, paano niyo po siya minotivate given po na hindi po, hindi po maganda yung naranasan po niya before po ditong competition po na ito? Okay, sabi ko po kay Angel, yun na lang po yung maging inspiration niya, si father niya to win sa event niya po. And at the same time, dapat still mag-focus pa rin siya dun sa event niya. Ito naman, Angel, of course, condolence sa'yo because your father recently passed away. Pero ito bang gold medal na to, ino-offer mo ba yun sa iyong father and kumbaga itong campaign mo sa palarong pambansa, dinededicate mo ba para sa kanya? Opo, para sa kanya po yan. Yung message niya na kanya. Sana po hindi na lang po siya nagkasakit no. Ito kung of course, nakikinig yung father mo and for sure, proud na proud dyan sa na-achieve mo ngayong sa high jump dito sa palarong pambansa.
Kung may mensahe ka sa kanya ngayong araw, ano yung mensahe mo sa kanya? Sabihin mo, okay lang. Okay lang. Hindi ko po alam. Pa, kung nandyan ka po sa katabi ko kanina. Coach, ikaw naman po, kumbaga, gaano po kayo ka-proud sa na-achieve po nito ni Angel ngayong araw po dito sa high jump sa palarong pambansa? Proud na proud po kasi last year po, silver medalist lang. And then ngayon na meet niya na yung gusto niyang ma-achieve po. Ito coach, your message po kay Angel. Ginawa niyo yung naging proud po kayo and of course yung buong region po ninyo sa na-achieve po ni Angel. Siya po. Kay Angel, anak, kahit hindi man ako yung talagang main coach mo, very proud pa rin ako sa'yo, anak. And then, stay focused, continue your training, and then, be humble, anak. Ito coach, after po man ng high jump, may mga upcoming events po ba si Angel? Bali, yun na po yung last event niya, sir. Pero po, Main event po ang high jump. Yun na po yung main event niya. Kasi dun po sa dalawang jumps niya po, bali, finalist din po siya dun sa triple jump and long jump. pero coach, after po itong palarong pambansa, there's a possibility for the upcoming years, maglalaro pa rin po si Angel sa palarong pambansa. Oo naman po. Kung kayo coach tatanungin, ano pa yung tingin mo need pang improve ni Angel during her competition ngayon po? Pangalawang palaro na po niya to ngayon, no? Tama po coach. So ano pong mga dapat po nating i-develop para po kay Angel? Siguro yung kaba niya, sir, i-overcome niya po kasi yun po yung isang nag-hinder sa kanya. And then, yung training pa rin po, dapat tuloy-tuloy and focus, yun din po ang napaka-importante po sa lahat. Ito coach, last na lang, shout out dun sa inyong region, of course, sa lahat ng mga sumuporta sa inyo kay Angel para po maging successful, makakuha po yung gold medal ngayong araw sa high jump. Okay, shout out po sa mga taga Region 2. Maraming salamat po sa suporta kay Angel, sa mga trainers niya po, sa mga dating coaches niya po sa Isabela. Thank you so much po. Ayan, again, congratulations, Angel, and of course, Jenny, congratulations. Congrats, coach. Much, coach. And hoping for the best po sa mga upcoming competitions po ni Angel, of course, kayo po, coach. Pero tingnan po natin, may tanong po ba ang ating teammates sa host, ating mga teammates po dyan sa studio, teammate Ferd at teammate Meg. Narinig kayo ngayon ni Angel, baka may tanungan kayo sa kanya. Unang-una, Angel, congratulations dito sa inyong gold medal finish. And nakita ko nga, dahil doon na napaka-emotional ni Angel, how important is this medal for her? Para po sa kanya, kay papa ko. Okay na po. Harap ka sa TV, anak. Yan. Alright, mukhang hindi tayo Ayan, sabi ni Angel teammate Meg, talagang inaalay niya nga itong tatay na recently passed away. So, of course, kung nasan man yung tatay ni Angel, I'm very sure na proud siya ngayon dito sa na-achieve ni Angel Agapito pagdating sa high jump secondary girls. Kaya ayan na muna ang pinakauling update dito mula dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa inyo dyan, teammate Meg at teammate Bernadette. Maraming salamat, Daryl Oclares, live sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Ilocos Norte.